ang malaking bahagi ng Zamboanga City ngayon. Ayon sa AFP, isinasagawa na ang clearing operations sa mga apektadong lugar sa nasabing lungsod. Ang update kunin po natin mula po sa aming kasamang si George Bandola, live na mag-uulat mula sa Zamboanga City. George, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon, Kirby, at sa mga oras na ito ay nagsasagawa na nga ng clearing operation sa mga membro o pinagsanib na puwersa ng AFP at ng Philippine National Police. Tiniyak ng AFP na lumiliit na ang mundo ng mga rebelding MNLF Miswari faction. Sa katunayan, nagtatangka na ngang tumakas sa mga ito mula doon sa 10 araw na tensyon dito sa Zamboanga City. Kagabi, makikita ninyo po sa inyong mga television screen ang isinasagawang pagpoproseso sa 23 MNLF members na napasuko di umano nitong si Zamboanga City Police Chief Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo. Apparently, hindi totoong dinukot si Malayo kahapon, subalit nakitang kausap nito ang mga MNLF members na papatakas na sana sa mangrove area o Bakawan sa barangay Mampang. Pero nasa Crisis Management Committee pa rin ang formal na pahayag sa totoong circumstances ng pansamantalang pagkawala at bigla ang paglutang ni Colonel Malayo kasama ang kanyang 3 operatiba at kasama na nga yung 23 MNLF members. Mga sumuko dahil base sa aming nasaksihan kagabi, karamihan sa mga ito ay walang alam na makikipagbakbakan pala ang mga ito dito sa Zamboanga City. Pinakabata sa mga sumuko ay 18 anyos, pinakabata ay 72 o pinakamatanda ay 72 anyos. Meron pa akong nakausap kamakalawa na isang 16 anyos na niloko lang daw sila ni Javier Malik at pinangako ang bibigyan ng 10,000 piso, pero pagdating dito, armas ang pilit na ipinapahawak sa kanila at umabot nga ng 10 araw ang tensyon. Doon sa aming ginawa pang pagkuha sa kanila ng footages kagabi dito sa headquarters ng Western Mindanao Command, may mga nagpakita pa ng mga anting-anting at sinasabing ito yung kanilang pananggalang mula dun sa isinasagawang agresyon nga ng pamakalan. Latest natin mula dito po sa Zamboanga City, sa panig ng AFP at ng PNP, 14 na ang naitalang patay resulta ng bakbakan at sana'y hindi na madagdagan pa, at 117 o 117 ang naitalang sugatan. Sa panig ng mga sibilyan, 7 ang naitalang casualties of war at 67 ang naitatan. Sa panig naman ng MNLF, sabi ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala, 86 ang naitalang patay, samantalang 93 ang apprehended o captured. Samantalang 43 firearms naman ang nabawi sa hanay ng MNLF. Sa aking ginawang panayam dito kay Colonel Zagara, narito ang ilan sa kanyang mga pahayag. Focus ng ating operation ay to save lives. No? Nagbibigay tayo ng importansya na mas madami tayong civilians na ma-rescue na hostages or matanggal sa panganib ito mga naiipit dito sa laban na to. Nag-iingat po tayo sa ating pag-ooperate at deliberate po ang ating operations dahil dyan. No? Sana po ang mga nanonood na ating mga kababayan maintindihan po to. Itong priority na to ay sinusunod natin ng buong buo at siyempre ang neutralization nitong mga kalaban na to ay priority rin. At masasabi lang po natin na tatapusin natin ito sa pinakamadaling panahon. Sir, nandiyan pa ba si Malik at ilan pa yung mga tinitingnan nating MNLF members na nasa loob? Nandyan pa po siya at ang estimate natin na number na MNLF na nandyan sa loob ay between 30 to 40. At sa ngayon, tayo tinutugis natin siya at sana sa madaling panahon ay matapos na natin. Sir, last thing, do we have enough manpower and ammunitions? We have overwhelming number of AFP and PNP personnel present para dito supportahan tong operation na to. Lalo na ang ating supplies, no? Napakarami nating forwarded na ammunition, pagkain, fuel
nandito na po lahat ng pangangailangan natin. Isa pang last, sir, gaano kalaki yung nakiklear na natin at po pwede nang na-inhabit na ng ating mga puwersa? Okay, ang of 100% ng dati nilang napasukan, 70% ay masasabi natin, hawak na natin, cleared natin. Itong 30%, currently, dyan po tayo gumagawa ng gradual constriction para mapuwersa natin, man-neutralize natin itong mga elemento pa ng MNLF Miswari faction at matigil na natin ito. Okay, thank you, sir. Maraming salamat sa iyo. Pero hindi pa rin po tumitigil din ang pamahalaan, lalong-lalo ng Crisis Management Committee sa pamagitan ng DILG, ng Local Government ng Zamboanga City at ng WD sa pagkakaloob ng tulong na pagkain at mga pangangailangan sa libu-libu pa natin mga evacuees na nasa 24 na evacuation center dito po sa Zamboanga City. Kasama ko ang RTVM, sina Eddie Arellano, Joel Mamaril at si Julius Masayon mula sa Zamboanga City para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.